Dahil we are celebrating Father's Day today po, no? Skip po muna tayo dun sa ating series, di ba? Yung Unboxing Jesus I Am. Ayan. Pero i-continue po natin to next Sunday, yung part 3. So, sikapin po natin wag mag-absent. Kailangan po makarating para tuloy-tuloy po nating masundan tong series na ito. Amen po. Now, tuloy po tayo sa ating message for today, no? Sabi nga po natin, tayo mga parents, di ba? Napakaganda po na makasama natin yung ating mga anak sa ating walk, di ba? Sa ating walk sa Panginoon. Napakasarap po na nakakasama natin sila sa journey, okay, sa ating pananampalataya sa Diyos. Amen po? Pero unfortunately nga po, may mga pagkakataon hindi nangyayari yon. Kuminsan may pagkakataon na dumaranas yung mga anak po natin mismo, no? Tayo po mga Kristiyano. Kuminsan may pinagdadaanan din po sila, di ba? Dumadaan po sila dun sa season ng rebellion o may mga time na lumalayo sila sa atin, sa mga magulang. Nananamlay din po yung kanilang pananampalataya sa Diyos. And they reject the values kung paano natin sila pinalaki bilang magulang. Bilang anak pala. Marahil nga po sa iba't ibang kadahilanan, di ba? Meron pong siguro wrong decision, yung wrong expectation, wrong companions po, di ba? Overconfidence, yung pride, yung parang alam na ng mga anak natin lahat. Ilan lang po yan sa mga kadahilanan na maaring nagdudulot po o nagiging resulta po ng paglayo nila sa ating mga magulang. Sabi ko nga po, wala pong exempted ditong family. Lahat possible na mangyari. Kaya kailangan po, lagi po tayong handa at lagi po tayong nakasubaybay sa ating mga anak. Dahil ang mga anak natin, and even tayo po mga parents, di ba? We have a sinful nature na maaari pong magdala sa atin, humila po sa atin, papalayo sa ating Panginoon. At ang mga anak po natin, syempre po, meron din po silang freedom na maaaring gumawa na meron po silang desisyon. Makakagawa po sila ng mga sarili nilang desisyon. It's their choice. Freedom po nila yan, kalayaan po nila. But the problem is, kadalasan po, napipili po nila yung mali. Diba po? Mas prone po sila dun sa pagkakamali. Lalo na po ngayon, di ba? Sa panahon ngayon, hindi man lahat po. May mga kabataan na mas gusto po nila yung ginagawa, yung opposite po. Di ba? Yung taliwas sa kagustuhan ng magulang. Amen po ba? Yung tipong yung mga bata, di ba? Parang tipong mga kontra lang sa parents. Di ba? Gusto nung parents blue, gusto nung anak pula. Pag nagpula yung nanay, magbu-blue naman yung anak. Parang ganon, di ba? Gusto lang nila yung hindi sila, parang ayaw lang nila na nako-cover sila. Diba? Kumbaga nako-control, ayaw nila yon. Hindi nga po lahat, no? So, ilan lang, meron lang din po mga kabataan ganon. Amen po ba? Tayo po, syempre, yung mga magulang, di ba? Lahat po tayong mga magulang. Ang gusto po natin yung kabutihan ng ating anak, di ba po? Bigyan sila ng kalayaan na mag-develop ng sarili kung anong gusto ng plano ng Diyos para sa kanila. Halos lahat po ng magulang ay may magandang pangarap para sa kanilang mga anak. Pero bilang Kristiyanong magulang, naiintindihan po natin na iba po ang plano ng Diyos para sa kanila. Dahil ang importante sa atin, they will seek God for their lives. Ano man ang mangyari. Amen po ba mga parents? Amen. At dahil po sa ating mga parents, napakasakit po, di ba? At napakalungkot kapag ang ating mga anak ay nakikita nating napapalayo sa kanilang pananampalataya, napapalayo sa Diyos. At hindi hinahanap ang kalooban ng Diyos para sa kanilang buhay. At yan po ang ating topic for today, no, sa umagang ito. Marahil, halos lahat po kayo familiar na dito sa parable na ito, sa story in the Bible, about the parable of the lost son. Di ba po? Very familiar yan, di ba?
Mas tanyag nga po sa ibang version po na mas tanyag siya sa the prodigal son. Ayan. Ito po ay mababasa natin do sa Luke chapter 15 verse 11 to 31. So sa mga tatay po, no, sa mga tatay na nandito ngayon, even do sa mga kapanood online, no, dahil ngayon po ay Father's Day, aside that we honor you, we will continue to challenge you in our message for today. Bilang tinalagang ama dito sa lupa, kailangan tayong mamuhay ng naka-align sa kalooban ng ating nag-iisang amang nasa langit. Amen? Kasama na rin po yung mga nanay doon. Sama na po natin dahil pareho naman po tayong mga parents. Baka po may magtanong, may mag-react. Yung mga kabataan, sama din po kayo ron. Kasi po kayo mga kabataan, darating din naman po yung time, di ba, na magiging magulang din po kayo. Magiging parents din po kayo, di ba? Maganda po, at ngayon alam nyo na yung gagawin, di ba? Habang maaga pa, ready na po kayo. Okay po ba tayo doon? Parang hindi. So, may request everyone to stand up po, no, para basahin po natin ang ating passage for today. Ayan. Okay, basahin po natin. 1, 2, 3. Jesus continued, "There was a man who had 2 sons. The younger one said to his father, 'Father, give me my share of..." So he divided his property between them. Not long after that, the younger son gathered together all he had, set out for a distant country, and there squandered his wealth in wild living. After he had spent everything, there was a severe famine in that whole country, and he began to be in need. So he went hired himself out to citizens of that country, who sent him to his field to feed pigs. He longed to fill his stomach with pods that the pigs were eating, but no one gave him everything. When he came to his senses, he said, "How many of my father's hired servants have food to spare, and here I am starving to death? I will set out and go back to my father and say to him, 'Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants.' So he got and went to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. The son said to him, 'Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son.' But the father said to his servant, 'Quick, bring the best robe and put it on me. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found,' so they began to celebrate. Meanwhile, the older son was in the field. When he came near the house, he heard music and dancing. So he called one of the servants and asked him what was going on. 'Your brother has come,' he replied, 'and your father has killed the fattened calf before he has and sound.' Brother became angry and refused to go in. So his father went out and pleaded with him. But he answered his father, 'Look, all these years I've been slaving for you and never disobeyed your orders. Yet you never gave me even a young goat so I could celebrate with my friends. But when the son of yours who has squandered your property with prostitutes come home, you killed the fattened calf for him.' 'My son,' the father said, 'you are always with me and everything I have is yours. But we have to celebrate and be glad because this brother of yours was dead and is alive again. He was lost and is found.'" Let us all pray. Lord God, maraming salamat for this morning, sa itong fellowship na ito, Panginoon, na pinagsama-sama niyo po kami, Lord, para po makinig ng iyong mga salita. Buksan mo po ang aming puso, ang aming isipan, ang aming mga tenga upang ma-receive po ang iyong mga message po para sa amin, Lord.
Inihiling po, Panginoon, sa inyo ang iyong presensya sa araw na ito. Fill this room with your Holy Spirit, Panginoon. And we leave everything to you in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Ayan. Pwede na po kayo makaupo. So ayan po ang ating passage for today, no. Na alam ko nga po, sabi ko kanina, very familiar na po sa inyong lahat 'yan, di ba? Pero ang Biblia nga po buhay na salita ng Diyos, di ba? Sabi nga po dun sa 2 Timothy, it is God's breath, di ba? Kumbaga hininga ng Panginoon, hininga ito ng Diyos. And is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Kaya naman po ang Biblia ay personal na nangungusap kung sino mang nagbabasa nito. Personal po kayong kakausapin ng Diyos sa pamamagitan ng mga nakasulat dito. Katulad nga po dito sa passage na ito, no? Ako po for my experience, no? Ilang ulit ko na po nabasa ito. Pero patuloy pa po akong may natututunang ibang bagay, no? Marami pa pong sinasabi ang Diyos sa akin. Even doon po sa mga ibang Bible verses, no? Kung nakikita nyo po, di ba? Kapag naulit nyo na, nabasa nyo na uli, iba na naman po yung sinasabi ng Panginoon sa inyo. Yun po ang kahiwagaan ng Biblia. Amen? Personal po itong nangungusap sa atin. Dito po sa kabuuan ng ating parable, no, na nabasa po natin, kung mapapansin po natin, wala naman po itong nabanggit na prodigal, di ba po? Yung salitang prodigal. Kasi kung i-check nga po natin kay Mr. Google, no, sabi nga doon sa prodigal, it's spending money or resources freely and recklessly or wasteful o waldas. Yun po yung ginawa nung bunsong anak, di ba po? Yun po kaya tinawag siyang prodigal. Yun po kasi yung ginawa niyang pagwawaldas doon sa mana na kinuha niya ng advance doon sa kanyang tatay. At dahil din po yung bunsong anak na ito ay tumalikod sa kanyang ama at doon sa buong pamilya, tinawag din po siyang prodigal o lost, na ibig sabihin na isang suwail na anak. Kaya naman po kung isipin natin, no, yung salitang prodigal, hindi lang po ito yung sa anak. Maaari din po ito sa ibang tao. Sa ibang tao na lumalayo sa Diyos, lumalayo sa mga mahal sa buhay na nagbibigay na pahalaga sa kanila. Pero hindi po ibig sabihin na physical na lumayas, no? Hindi naman po. O lumayo man sa bahay para tawagin natin silang prodigal or a lost son or lost people. Ibig ko po sabihin, yung mga tinuturing prodigal child o prodigal person, meron po kasi nananatili naman na nasa bahay lang, no? Nananatiling kasama ang kanilang magulang. Pero wala sa tahanan o wala doon yung kanilang puso. Kasama mo sila, pero yung puso niya wala ron. Nasa iba. Na yung lumayo ang puso nila, wala ron sa bahay. Physically, yung katawan nila nandun kasama mo sa bahay. Pero yung puso po nila ay wala ron. Tinatalikuran po nila yung mga values ng kanilang magulang. And worse, even their faith in God. Pero ang mga magulang ay nananatiling buo ang pananampalataya. Gaano man katagal abutin man ang pagtanda, patuloy na umaasang magbabago ang kanilang mga anak. Babalik din sa kanilang piling sa pamamagitan ng ating Panginoon. Dito nga po sa parable na ito, tungkol doon sa lost son, ay marami po tayong matututunan. Sabi ko nga po, ilang beses ko na itong nabasa. Pero para pong laging may bagong mensahe ang Panginoon. Kaya po, this morning, dahil po Father's Day, focus lang po tayo dun sa tatay. Ayan. Kaya kalabitin mo yung tatay. Ikaw ang topic ngayon. Ikaw ang topic for today. Focus po tayo kung ano yung ginawa ng tatay sa kanyang prodigal son. Alamin po natin yung ginawa niya dito po sa parable na ito. Bilang isang Kristiyano pong magulang, no, dapat po nating malaman kung paano tumugon kapag dumating po yung pagkakataon na yon. Na wag naman sana, no, na ang ating mga anak ay lumayo sa atin at lumayo din sa pananampalataya sa Diyos. We need to know how to respond in godly way. Amen?
So balikan po natin yung verse 20 to 24. No? Dito lang po tayo magpo-focus today. Dito po pinakikita ang kaparaanan ng Diyos, ng ating amang nasa langit, base sa kanyang mga pangako at tunay na karakter. Dito po pinapaalam sa atin ng ating Ama kung paano siya tumugon sa atin kapag tayo po ang naliligaw. Amen. Ayan. Sabi po dito, so he got up and went to his father. Yung anak po yun, no? But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. The son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. But the father said to his servant, Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found. So they began to celebrate. So mga tatay, no, isama na rin po nga natin ng mga mami. Bilang Kristiyanong magulang po, no, ganito po dapat tayo tumugon sa ating mga prodigal son, prodigal children. Yan, son and daughter. Katulad nga po nung ama, dito po sa parable na ito, may-ari po tayong tumugon sa pamamagitan ng tatlong bagay po. No? Respond with hope, love, and forgiveness. Unahin po natin yung hope. Ayan. We have to demonstrate steadfast hope in our child's absence. Kinakailangan po mga kapatid na magkaroon po tayo ng matatag na pag-asa sa Panginoon sa pagkakataong lumayo po ang ating anak sa atin. No? This may be either physical absence or spiritual absence. At kung minsan nga po, no, pareho pa. Gaya nga po na nasabi ko kanina, there are cases na kahit yung anak ay kasama mo sa tahanan, sa iisang bubong, malayo naman yung puso niya sa pamilya. At ito ang maaring magdala sa kanila, papalayo din sa ating Panginoon. Tayo pong mga parents, no, ang tanging kagustuhan po natin lahat ay kabutihan para sa ating mga anak. At una po dyan ay makita natin silang lumalakad kasama ang Panginoon. Dahil alam natin na tanging ang kaparaanan po ng Diyos ang magbibigay protection sa kanila, di ba po? Pag-unlad sa kanilang kapayapaan at higit sa lahat, ang kanilang kaligtasan. At kapag sila po ay lumayo sa landas ng Panginoon, ito ang magdadala sa kanila sa kapahamakan, kalungkutan sa buhay. At yan ay isang bagay naman po na magbibigay ng kasakitan o kabigatan sa kalooban ng mga magulang. Gustuhin man natin silang iiwas sa kapahamakan at pagkakamali, pero hindi po tayo yung magdidesisyon di ba? Hindi po natin kontrol ang buhay nila. Kailangan po nating tanggapin na binigyan po sila ng ating Diyos ng sariling buhay na kanilang dapat tahakin. At tayong mga parents po na tinalaga lang bilang maging pansamantalang magulang dito po sa lupa. Habang nabubuhay po dito, ang tungkulin lang po natin ay gabayan sila sa kaparaanan ng Panginoon at hindi po sa kaparaanan natin. Amen? Kaya pag dumating po ang ganitong season sa ating mga anak, hindi po tayo dapat ma-discourage o mag-give up agad. Mas kailangan po nating mag-depend sa Panginoon, sa ating Diyos. Kailangan na mas patibayin po natin ang ating pag-asa sa Kanya. Ang sabi nga po sa Psalm 62 verse 5 to 6, Yes, my soul, find rest in God. My hope comes from Him. Truly, He is my rock and my salvation. He is my fortress. I will not be shaken. Yung tatay po sa parable na ito, sa kwento ito, ay nagpapakita po ng isang magandang halimbawa ng matatag na pag-asa. Hindi po siya nawalan ng hope na darating ang isang araw ang kanyang anak at babalik ito sa piling po nila. Pansinin po natin dun sa verse 20, no, sinabi po dito, But while he was still a long way off, his father saw him. So nasa malayo pa lang po yung anak. Natanaw na po siya nung tatay.
Hindi naman po siguro coincidence lang no, na habang nagtatrabaho yung tatay, napatingin lang na ganun. Uy, bunso kong anak yun ah. O nga, yung bunso kong anak. Siguro hindi naman po ganun. No? Marahil po, araw-araw na tumitingin yung tatay doon sa malayo, di ba? Araw-araw po siya nag-aabang. Araw-araw po niyang inaabangan yung kanyang anak sa kanyang pagbabalik. Tumatanaw man sa malayo dahil nag-i-expect po siya. At umaasa po siya na darating yung kanyang anak. Everyday po niyang tinatanaw at inaabangan, chine-check kung meron mang any sign o anumang senyales na babalik yung kanyang lumayong anak. He never gave up hope that his son would come back. Kaya mga kapatid, ganyan din po ang ating amang nasa langit. Palagi po siyang nakatingin sa atin at nag-aabang ng ating pagbabalik sa Kanya. Kapag tayo po ay lumayo at naligaw ng landas, hindi po tayo sinusukuan ng ating amang nasa langit. Katulad po na nasa parable, siya po yung dinidescribe dito eh. Yung ating amang nasa langit, lagi po siyang nakaabang. Lagi po siya nakatingin sa ating lahat. Kung tayo may lumayo, lagi po tayong inaabangan niya na ating pagbabalik. At maging sa ating lahat po, no, huwag tayong mamawalan po ng pag-asa sa mga bagay o mga pangyayaring nagbibigay po ng kabigatan sa ating buhay. Our hope is in the Lord. Our Heavenly Father can do all things. Wala pong imposible sa Panginoon. He makes a way where there is no way. Sabi nga po sa Matthew 9 verse 26, sabi rito, Jesus looked at them intently and said, humanly speaking, it is impossible. But with God, everything is possible. Amen. Kaya habang nilalapit po natin ang ating anak sa Diyos sa pamamagitan ng prayer, magtiwala lang po tayo na pakikinggan po tayo ng Diyos. Ang ating panalangin po ay sasagutin niya. Ang ating Diyos ay hindi kailan po sumuko sa kahit sino man. Kaya nararapat po tayo na ganun din. Huwag po tayong susuko sa mga pagsubok sa buhay. We should never give up hope. God is able. Yan po ang tandaan natin mga kapatid. And He is our hope. So paano nga po ba tayo tumugon kung ang ating anak ay lumayo sa atin? We should demonstrate steadfast hope sa kanilang paglayo. Dapat po tayong magpakita ng matatag na pag-asa. At sabi nga po, after nating magbigay ng matatag na pag-asa, we also have to demonstrate love. Yan. We have to demonstrate love, loving compassion, di ba po? When our child draws near, kailangan po nating ipakita at ipadama sa ating mga anak ang loving compassion kapag sila ay lumaalapit po sa atin. Ibig ko po sabihin, habang may pagkakataon po o nandyan ang opportunity, ipadama po natin sa ating mga anak ang ating pagmamahal. At ipadama po natin na na kailangan natin sila. Ipadama po natin na concern tayo sa kanila, sa kanilang buhay. Ipadama po natin sa kanila na kung ano man yung tinatahak nila sa kanilang studies, sa kanilang trabaho, ipadama po natin na concern po tayo sa ating mga anak, sa kanilang kalusugan. Yung pong tatay dito sa parable ay hindi po nawalan ng pag-asa. Araw-araw po palagi niyang inaabangan yung kanyang anak sa pagbabalik. Maraming araw po yung nawala at nawalang pagkakataon para po ibadama niya dun sa kanyang anak ang kanyang pagmamahal. Sa ngayon nga po, no, maraming cases yung gano'n nangyayari sa isang pamilya. Problema sa relationship ng mga anak at ng kanilang mga magulang. Dahil po sa kakulangan sa paglalaan ng oras para magsama-sama as a family, di ba? Lack of communication po, hindi po nag-uusap yung anak at saka yung magulang. At higit sa lahat po yung kakulangan sa pananampalataya sa Diyos. Wala po yung presensya ng Panginoon sa pamilya. Ilan lang po yan sa mga kadahilanan, no, ng paglayo ng ating anak sa ating mga
parents, no? And even sa mga taong nagmamalasakit sa kanya. Nagsisimula po yung problema sa mga ganong kaparaanan at unti-unti pong lumalayo yung ating mga anak sa pamilya. Kaya sa ating pong lahat na mga magulang, habang may pagkakataon po, spend quality time in your family, sa inyong mga anak. Sama-sama po kayo mag-worship. Di ba po? Always have a fellowship with the whole family. Kamustahin niyo po sila, di ba? Kanilang pag-aaral. Hanggat may opportunity po, ipadama po natin sa kanila ang ating pagmamahal. Huwag na po nating hintayin lumayo pa sila katulad po dito sa parable na ito. No? Katulad nga po dito sinabi, nung dumating yung opportunity sa pagbabalik ng anak sa kanilang tahanan, wala pong sinayang oras yung tatay. Nang makita pa lang po niya sa malayo, tumakbo na po siya. No? Hinagka niya kagad yung kanyang anak. Hindi pa nga po nakakalating sa kalagitnaan. Wala po, malayo pa lang. Sinalubong na po niya. Sinalubong po niya to nung tatay, yung kanyang anak. Malayo pa lang, natanaw pa lang niya. Kumilos kagad yung anak, yung ama, yung tatay. Sabi doon sa verse 20, but while he was still a long way off, malayo pa lang po, no? His father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. The very moment po na the son began to draw near, the father responded with loving compassion. Tumakbo po yung anak, yung tatay, hinakap siya at hinalikan. Pinadala mo po niya agad na ang kanyang pagmamahal at awa doon sa lost son niya. Alam niyo po yung pagtakbo nung tatay, no, sa kanyang anak, na ginawang pagtakbo po nung tatay. Isinantabi po nung tatay yung kanyang dignity at ibinaba niya po ang kanyang pride. Dahil nung unang panahon po, nung panahon pong iyon, tinuturing pong undignified o hindi marangal para sa isang lalaking Hudyo ang tumakbo. Kasi po, di ba, sila po noon panahon na yon nakasuot nung, ano po ba yun? Sutana po ba yun? Parang ganun. Parang yung sa mga Arabian. So, ganun po yung suot ng mga lalaking Hudyo. So, kaya nung nakita po nung tatay yung anak niya, so, kailangan po siyang tumakbo. So, ang mangyayari po, iaangat po niya yung sutana niya para po makatakbo siya. So, hindi po inalintana nung tatay yun. Ginawa po niya yun. Kahit labag po sa kanilang mga Hudyo. Tumakbo po siya, tinaas po niya yung sutana niya at sinalubong po niya yung kanyang anak. Binaliwala po niya ito. Magampanan lang niya at maitpadama lang niya ang kanyang pagmamahal at kanyang pagka-miss dun sa kanyang anak na nawala. Mas iniisip po nung tatay yung kanyang anak kaysa sa kanyang sarili. His heart went out to his son. Hindi na niya hinintay na makapasok man lang doon sa kanilang tahanan o doon sa gate. Hindi na po. Hindi man lang niya, yun nga sabi ko, wala pa po siguro sa kalagitnaan. Sinalubong na niya. Hindi nga po siya sure kung talagang pabalik yung anak niya. Baka mamaya po, palarting malam, ililiko pala. Hindi pala po doon sa bahay pupunta. Hindi na po inisip ng tatay yun, di ba? Na makita pa lang niya, malayo pa lang, sinalubong na niya agad, di ba? Kasi baka raw, isip niya, baka magbago pa yung isip ng anak niya. Baka mawala uli. So sinalubong na po niya ito. Siya na po ang gumawa agad ng aksyon. The father demonstrated his love and compassion for his son by running to him. Ito po yung pagpapakita ng kanyang commitment bilang isang ama sa anak. At hinalikan niya po ito upang ipadama ang isang father's affection. At kung mapapansin nga po natin, no, lahat po ng ito, nung tumakbo siya, niyakap niya yung anak niya at hinalikan niya, lahat po ito nauna bago po nakapagsalita pa yung anak. May speech pa yung anak dapat eh. Hindi pa niya nasasabi. Hinalikan na siya ng tatay niya. Siguro sabi niya, teka dad, may speech pa ako. Hindi na po nagawa ng tatay, hinalikan na po kagad siya. Hindi na po inisip kung anong dahilan kung bakit bumalik yung tatay, yung anak niya. Hindi na po inisip ng ama.
Basta sa kanya, masaya na siya, nandito uli ang anak ko na bumalik. Hindi niya naisip, baka naman may ibang dahilan. Baka naman bumalik lang yung anak para humingi uli ng pera, di ba? Baka sabihin, Dad, naubos ko na yung pera ko. Baka may 2.5 ka dyan, pahiram naman. Hindi na po inisip na, wala pong ganun na, wala pong ganun. Wala na pong inisip na iba, yung tatay, kundi hagkan yung kanyang ama, ay kanyang anak. Hagkan ito't yakapin. Dahil yun po ang katangian ng ating amang nasa langit. Wala na po siyang pakialam kung ano man, basta po tayo, kung lumayo po tayo at tayo bumalik, open arms po niya tayong sasalubungin at yayakapin. Ano man yung dahilan mo kung bakit ka bumalik sa kanya, wala na siyang pakialam doon. Ang importante sa ating amang nasa langit ay bumalik po tayo sa kanya at sa piling niya. Amen? The Father in this parable demonstrated loving compassion to His Son at the very first opportunity po. And we must do the same. Kapag may pagkakataon po, ipadama po natin ang ating pagmamahal sa ating mga anak. Huwag na po nating hayaang lumayo at hintayong bumalik ang mga anak natin katulad nga po dito sa parable. No? Kung nandyan na po ang opportunity, go! Reach out to your children with love and compassion. Katulad ng tatay dito po sa parable, no? Tayong mga parents must be willing to sacrifice our own pride and dignity para maging malapit lang sa ating mga anak. Kung ang mga anak natin lumalayo at nagkamali at muling bumalik sa atin, don't hold back mga kapatid. I-welcome po natin sila with open arms, katulad po ng ating amang nasa langit. Amen? So sa lahat po ng mga tatay, ng mga prodigal children, you should demonstrate steadfast hope in your child's absence and loving compassion when your child draw near to you at the very first opportunity. Ganito ang pakikitungo ng ating amang nasa langit sa ating lahat. Dito po sa Romans 2 verse 4. Ayan, thank you po. Sinabi rito, do you forget about His loving kindness to you? Do you forget how long He is waiting for you? You know that God is kind. He is trying to get you to be sorry for your sins and turn from them. After demonstrating hope and love, dito naman po papasok ang joyful forgiveness. Ayan po. Sabi po dun sa Luke verse 21 to 24, sabi po rito, the son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. But the father said to his servant, quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have fast and celebrate. For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found. So they began to celebrate. Nararapat po na magpakita tayo ng pagpapatawad na may halong kasiyahan sa ating mga prodigal children. Once na sila'y lumayo at once na bumalik. Ibig po sabihin kapag ang mga anak po natin ay nagpakita ng kanilang nagpakita po sila ng pagtanggap sa kanilang pagkakamali at inamin po nila na nagkamali sila at tunay po sila nagsisisi. Bigyan po natin sila ng kapatawaran. Totoo po na maaring magpakita ng pagmamahal kapag lumalapit ang iyong anak. Ngunit hindi maaring tunay na maggalak at magpatawad hanggat hindi po nila inaamin ang kanilang pagkakamali. Kung hindi po nila tapat na nagsisisi sa kanilang mga nagawang kasalanan. Sinabi po dun sa verse 21, the son said to him, Father, I have sinned against you, against heaven and against you. I'm no longer worthy to be called your son. Ito po nagpapakita ng tunay at taos-pusong pagsisisi. Alam po niya at inamin niya na nagkasala siya. Inamin niya na may nagawa siyang mali sa kanyang ama
at sa kanyang pamilya. Na-realize niya na ang sakit na idinulit nito sa kanyang ama. At kung mapapansin po natin doon sa sumunod na verse, walang tugon po yung tatay di ba? Yun, tingnan niyo po, nung sinabi niya, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Hindi pinansin nung tatay yung sinasabi nung anak. Hindi po siya nilingon. At sinabi kaagad, kinausap kaagad yung servant. Kumbaga sa kanya, wala na akong pakialam kung ano man ang dahilan mo. Ang importante sa akin ay makabalik ang pagbabalik mo. Wala pong ibang sinabi yung tatay, di ba po? Dinedma lang niya yung pinaganda ang speech nung kanyang anak. Diba? Sa tingin niyo po, bakit gano'n na naging reaction ng tatay sa kanyang anak? Marahil walang ibang mahalaga nga po dun sa tatay, kundi yung muling pagbabalik ng kanyang lumayong anak. At hindi po ito yung tamang oras o pagkakataon para sabihan ng tatay yung anak kung bakit nagawa niya to. Hindi na po niya pinagsabihan yung anak na kung ano-ano na bakit mo kasi ginawa yan. Hindi na po. Wala pong sinabing iba yung tatay. Inisip niya, this is not a time for us. This is not a time para pagsabihan pa yung anak niya na mali ang ginawa mo. Ang nasa isip po kagad ng tatay, ito yung tamang oras para magsaya, to celebrate. At sabi nga po, kung minsan, yung mga anak po natin, o sabihin natin yung ibang anak, yun po yung nagiging hadlang sa kanila, kapag may instances na lumayo yung anak sa bahay, sa magulang. Yun po yung nagiging dahilan o yun po yung pumipigil sa kanila. Naiisip po nila na, ay, babalik na ako, kaya lang, sesermo na naman ako ng tatay. Sesermo na naman ako ni nanay. Naiisip niya po kagad yun. So, hindi na po siya babalik muna. Ide-delay po yung pagbalik. Kasi yun ang naiisip ng mga anak na babalikan sila, sesermonan sila. Kasi ikaw, sabi ko sa'yo, huwag mong gawin yan. Yun po yung nagiging hadlang o nagpapadelay sa pagbabalik ng ating mga anak. For example nga po, di ba? Si Kuya Pao, di ba? Lumayo na matagal sa kanyang magulang. Ngayon, nagpaplano na sana siyang bumalik. Kaya lang naisip po niya, naku, si Nanay Mita, sesermo na naman ako niya. Kumbaga, ang tawag dito, ibabalik na naman sa akin yung mga nagawa ko. So, pag naisip po ni Kuya Pao yun, hindi na muna siya babalik. Hayaan na lang po niya yung mga araw, panahon, para wala po siya doon sa bahay. Kita niyo po, yun po yung kinakatakutan ng ibang mga anak, yung lecture, yung sermon. Instead na babalik na sana, pero dahil sa lectures or sa sermon, hindi na muna. Kaya nga po dito po sa parable na ito, mamapansin po natin, itong anak ay naghanda pa muna nung kanyang speech. Nag-memorize po muna siya para maunahan niya yung tatay niya. Sabi niya, aamin muna ako sa mga kasalanan ko. Magme-memorize, gagawa ko ng speech ko para hindi na ako, pag nagkita kami ng tatay ko, hindi na niya ako pagsasabihan. Nag-memorize kaagad siya, Sabi nga niya to, sabi niya, I am no longer worthy to be called your son. Sabi niya, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servant. So he got up and went to his father. Ayan. Doon po sa Luke 15, verse 17 to 20. Yan po yung hinandang speech nung anak Dahil alam niya, pagbalik ko, sasabihan na naman ako, sermon na ako ng tatay ko. Sabi ko sa'yo, hindi mo dapat ginawa yan Kaya gumawa na siya ng speech niya para maunahan po niya yung tatay niya. So excited nga pong bumalik yung anak, ready na siya. Ito yung sasabihin ko, alam kong i-welcome back ako ng aking tatay. Dahil may ready na siyang speech
Nag-rehearse pa siya, pre-practice pa niya. At nang lumabas yung kanyang tatay upang salubungin siya, hindi rin pala nag-aksaya ng oras yung tatay. Mas excited pala sa kanya yung tatay. Nang makita siya, sinalubong kaagad siya nito at halos hindi pa siya nakakapagsalita, di ba? Sabi nga po, nauna po yun, hinalikan siya, niyakap siya. Tsaka lang po niya nasabi yung speech niya. At halos hindi pa nga po niya nakukumpleto eh. Hindi pa niya natatapos. Yung excited na tatay, nag-intercept agad. Hindi na pinansin yung kanyang speech. Minemorize pa naman niya yun. Sa halip, ininterrupt po siya nung tatay, agad inutusan yung servant. Dinedma po siya. You see, ang tatay po dito sa karakter na ito ay ating amang nasa langit. Kapag ipinagtapat po natin ang ating mga kasalanan sa Kanya, at hinga ng kapatawaran, ay hindi po niya tayo tatalikuran at bibigyan pa ng lecture. Kundi papatawarin niya po tayo agad. Ito po sinabi sa 1 John 1 verse 9. If we confess our sin, He is faithful and just, and He will forgive us our sins and purify us from all our unrighteousness. Ganyan po ang pakikutungo ng ating Amang sa langit kapag po tayo ay lumayo at bumalik sa Kanya. At kung anong gusto nating maging makadiyos, tayong mga magulang, dapat din po nating tratuhin ang ating mga anak sa ganyang paraan. Ang mga naliligaw na anak na tapat na nagsisisi at humihingi ng kapatawaran, ay hindi na kailangang usigin pa at ipamuka sa kanila yung kanilang maling nagawa. Hindi na kailangan sabihing mali sila. Alam na nila yon. Once na sila ay umalis at bumalik at nagsisi, all they really need is forgiveness. Hindi lang ordinaryong pagpapatawad, kapatid, but sincere, joyful forgiveness. Hindi kailangan mag-aksaya pa ng anumang oras na pagsabihan pa natin sila sa lahat ng kanilang mga nagawang pagkakamali, but simply rejoicing that they have returned. Amen? Kaya tayong mga magulang, kung meron man tayong nire-rehearse o nire-reserve na mga speech dyan para i-memorize at i-rehearse para sa inyong mga anak na prodigal, kalimutan nyo na po yan, mga kapatid. Huwag nyo na pong, isang tabi nyo na po yan. Hindi po kailangan ng mga prodigal na anak yan. This is not time for condemnation, but rather for celebration. Rejoice, forgive, and celebrate. Amen? At sa pagkakataon naman po na bumalik ang ating mga anak sa kanilang magulang, this is also be a time for restoration. Kapag ang inyong anak ay bumalik ng may taos-pusong pagsisisi, focus po tayo kung paano natin sila mare-restore. Kung anong meron sila noon at kung sino man sila noon nung sila ay lumayo, kailangan pong maibalik din sa kanila yon. Yan po yung ginawa ng tatay dito sa parable na ito. Doon po sa verse 18-19, pansinin niyo po yung supposedly complete speech ng anak, di ba? Minemorize pa niya. Sabi niya, I will set out and go back for my father and say, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servant. At ito naman po yung sinabi niya, nung actual na, ito po yung nangyari, sabi rito, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Then wala na po, hindi na po niya nasabi yung, make me like one of your hired servant. Wala na po, naputol na. Kasi ininterrupt na po siya nung ama. Di ba po? Hindi na binigyan ng pagkakataon yung anak na masabi yung kanyang speech. The father wanted to restore him immediately. Gusto po nung tatay, ma-restore po uli yung kanyang anak. Maibalik sa kanya kung ano yung mga nawala sa kanya. Kung ano po siya bilang isang anak, ibabalik. Yun po importante dun sa tatay. Maibalik lahat na ito. Kung ano po yung naiwan niyan, buhat nung umalis siya, ay maibalik dun sa anak. Kung ano yung posisyon niya sa bahay na yon, sa palasyo na yon, ibabalik agad nung tatay para sa anak.
Doon po sa verse 22, pinasuot po nung tatay sa anak ang isang best robe. Sa kaharian po, yung best robe is a sign of honor. Pero isipin niyo po yung ginawa nung anak, nung prodigal son. Dinishonor po niya ang kanyang ama at ang kanyang family. Hiningi niya agad ang kanyang mana habang buhay pa po yung kanyang ama. Isa po itong pagpapakita ng dishonor sa kanyang ama. Lumaya siya at namuhay mag-isa, winaldas yung kanyang mana, bumalik na walang-wala at talunan. Ninais po niya na maging isang tagapaglingkod lang. Pero dahil po sa pagmamahal ng kanyang ama, binaliwala lahat ng ito. Binihisan po niya yung kanyang anak ng pinakamagandang robe, isang damit ng karangalan, upang ipakita sa kanya na walang magbabago sa kanyang relasyon sa kanyang ama. Bilang karangalan, binilik po niya sa kanyang anak kung ano ang nawala sa kanya buhat nang umalis po siya. At sunod po doon, pinasuot naman yung singsing bilang tanda po ng pagmamahal ng kanyang ama, bilang kaibigan at bilang kapmiyembro ng pamilya. Ano po ang nais pahiwatig dito nung ama? Gusto niya sabihin na, anak, ano man ang mangyari, iwan mo man akong muli, hayaan mong ipaalala sa iyo na itong singsing na ito ang aking walang pasubaling pagmamahal. Ikaw ay ang aking anak ngayon at magpakailanman. Yun po yung pinadama ng ama sa kanyang anak na bumalik. At sabi po, pinasuot din yung sandals, di ba? Ito po yung sign of freedom and belonging. Ang mga malalayang tao lang po ang nakapagsusuot ng sandals. At hindi po ito sinusuot ng isang servant o ng isang alipin. Pero ginawa po ng tatay, pinasuot agad ito sa kanyang anak upang ipatunayan sa kanya na welcome ka pa rin dito sa tahanang ito. At naisabi nung ama sa kanya na hindi siya isang alipin at hindi kailanman magiging alipin. Siya ay ang kanyang anak. Ikaw ay malaya at ikaw ay kasapi, kabilang ka dito sa tahanang ito. Dito po ipinaabot ng ama sa kanyang anak ang buong pagpapatawad at pagpapatawad na may kasiyahan. At ang huli nga po ay pagpatay ng pinatabang baka. Sabi ko nga po sa istoryang ito, 4 na karakter po, 2 naging masaya at 2 naging malungkot sa pagbabalik nung anak. Yung anak na lalaki at yung tatay naging masaya. Ang naging malungkot, yung kapatid, panganay ng kapatid at saka itong baka. Kasi nung pagbabalik nung anak, nategi siya. Sarap ng buhay niya, di ba? Fattened calf nga, ibig sabihin po, special po yung pag-aalaga dito. Special po yung pinakakain dito. At special din po yung okasyon bago katayin to. Kaya nung pagbalik po nung nawalang anak, nalungkot po siya. Dahil yun na naging huling araw niya. Kasi po nung panahon nga po yun, yung mga ganitong special na baka, pinapatay lang o inihahanda lang sa mga special occasion. Pero ito po, naging special, ginawang special nung tatay niya ang muling pagbabalik nung kanyang anak. Pinapatay po niya yung fattened calf, di ba? Pinili niya pong gawing special yung araw na yon. Ang pagkakataong iyon po ay napaka-importante at napakahalaga para sa kanya. Pansinin po natin ang emosyon ng tatay, my son was dead, but now he is alive, sabi ng tatay. My son was lost, but now he is found. Sa tingin niyo po ba deserve nitong anak yung best robe, yung singsing, yung sandals, at yung fattened calf? Deserve po ba niya yun? Sa tingin po natin, hindi po, di ba? Dahil sa kanyang ginawa.
but it is all grace because it is a picture of how God treat us all. God doesn't treat us as we deserve. He treats us with grace. He honors us. He loves us with an everlasting love. He welcomes us back as His son and daughters with the full rights and privileges of children with the home. Lubos po tayong pinatatawad ng Diyos at nagagalak po siya sa ating pagbabalik. Sana ay pinapaabot din po natin ang ganitong biyaya na tatanggap natin sa ating Ama. At ipamamalas din po natin ito sa ibang tao. Sa lahat po ng tatay, kapag ang mga anak po natin ay minsang nawawala at bumabalik ng may tapat na pagsisisi at pag-amin sa kanilang kasalanang nagawa, i-restore po natin sila. I-restore po natin ang ating relationship. Honor them. Pledge your love and loyalty. Welcome them back in the house as your precious son or daughters. So, paano po tayo tutugon sa ating mga prodigal anak? Katulad nga po nung tatay dito sa parable na ito, na naglalarawan ng ating Ama sa langit. We should demonstrate hope, love, and forgiveness.